Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Inanunsyo ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na may nakakagulat na 433 katao ang nanalo sa Grand Lotto Jackpot ng PCSO nitong Sabado. Narito ang full report kung saan umani ito ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan, i-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, ayon pa kay Senator Coco Pimentel, katakataka yung result na yan. Yung 433 ang mananalo, supposed to be at chances mo dyan is 1 in how many millions. So ibig sabihin, ganun kahirap dapat tamaan yan. And then to say na 433 ang tumama, there is something suspicious. Dagdag pa niya, talagang marami po ang nagtaka na medyo nagulat. Because statistically speaking, this is a very rare event. Let us take this opportunity to investigate so that ang purpose natin is to ensure the integrity of our Lotto games. End quote. Isa ngang pambihirang geometric series na binubuo ng mga numerong 9, 45, 36, 27, 18, 54 ang lumabas bilang panalong kombinasyon para sa jackpot na 236,091,188 pesos sa 655 Grand Lotto Draw noong Sabado, October 1 taong kasalukuyan. Doon ay 433 beaters ang nakahula ng parehong kombinasyon at mananalo ng 500,000 pesos bawat isa. Ang mga kakaibang pangyayari na ito ay maaring nagkaroon ng maraming beaters na nagtatanong kung ano ang posibilidad na manalo sa 655 Lotto. Maaari kang bumuo ng 27,988,675 combination mula sa 1 hanggang 55 na kung saan ay bawat kombinasyon ay isang natatanging hindi umuulit na numero sa walang particular na pagkasunod-sunod. Ibig sabihin, ang iyong posibilidad na manalo ay medyo 0.0345% o kailangan mong maglaro ng 289,896 na kombinasyon para tumaas ang posibilidad na manalo ka kahit 1%. Sabi ng mathematician Octa Research Group na si Dr. Benjamin Co. Ngunit para sa kombinasyong iyon na maging bahagi ng C-geometric na sequence o mga numerong maaring magkasunod na mahati sa isang numero, tulad ng panalong kombinasyon noong October 1. Hindi rin ito nagsasalik sa posibilidad na ang lahat ng mga numerong pinili ay nahati sa isang numero lamang. Sa kasong ito sa pamamagitan ng siyam, yan ay mas bihira sa niya. Tungkol sa bilang ng mga bettors na pumili ng parehong geometric na serye bilang panalong combination, maaring kakaiba rin ito, ngunit maaring may paliwanag si Co. Ang pagkakaroon ng 433 na tao na tumataya sa isang katulad na numero ay maaring mas malamang na inasa alang-alang kung papaanong pinili ng mga tao ang mga numero.
Ang ilan ay mas gusto ang mga petsa ng kapanganakan, habang ang iba isang bagay na sunod-sunod o may divisibility factor. Paliwanag ni Ko. Ngunit nagtanong din siya. Nagtatanong ka kung nagkataon, paanong magiging tama ang 433 bitors sa isang sequence ng mga numero na mahati ng isang solong panalo. Maraming netizen ang nakapansin na ang mga nanalong numero tila isang geometrical sequence ng number 9. May nagsasabi na hindi pangkaraniwan bilang ng mga nanalo para sa jackpot ay imposible sa statika at kailangang ipaliwanag ng PCSO. Samantala, 331 manglalaro ang nakakuha ng ikalawang premyo na 100 pesos at 2,491 naman na taya ang nakakuha na ikatlong premyo na 1,500 pesos. Ang jackpot para sa 642 naman ay nagkakahalaga ng 24 million ay hindi natamaan sa parehong draw. Lahat ng premyo sa loto na lampas 10,000 pesos ay napapailalim sa 20% buwis alinsunod sa tax reform o acceleration and inclusion law. Ang mga premyong hindi na-claim sa loob ng isang taon mula sa petsa ng draw ay tinuturing na forfeit ng Republic of Act 1169, dagdag pa ng PCSO. Bunsod nito ay naglabas din ng kanyang pahayag ang batikang broadcaster na si Mike Abe. PCSO, ayan. Okay, dapat magpaliwanag sa Senado at sa bayan. Okay, dapat magpaliwanag sa Senado at sa bayan. Parehong importante sa bayan dahil ang taong bayan ang merkado, taong bayan ang kliyente nila, clients nila, mga mananaya. Ang Senado naman gumawa ng batas kaya nagkaroon ng loto, PCSO. Ang mandate, ang mga batas na ginagamit ng PCSO, Senado, ang Kongreso ang gumawa niyan. Kaya in aid of legislation or oversight function, mayroong authority ang Senado. Okay? So, sayang kayo na talagang imbestigahan at magpaliwanag ang management ng PCSO, Philippine Charity Statistics Office, sa isyong ito. Ito para kayo magkaroon idea alam kung ano nangyari. 236 million, kung di ako nakakamali, yung jackpot, yung total na budget na tatamaan doon sa 655 draw last night, Sabado, dito sa Pilipinas yan. Ang lumabas na mga numero, tingnan nyo, na magtataka talaga, marami nagulat talaga rito eh. 9, 18, di ba plus 9? 8, 9 plus 9, 18, di ba? So 9, 18, plus 9 ulit, 27, plus 9 ulit, 36, plus 9, 45, plus 9, 54. Ayun po yung lumabas. 18, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ano ba ito? Kagagawan ba ito ng computer o kagagawan ito ba human? Tao ba ang may gawa nito o computer? Ha? Ito nakita natin, tumatalbog-talbog na pa nagdodo, di ba? May ikot ang bolang gano'n. Well, anong inyong masasabi dyan? Kapani-paniwala pa ba ang resulta ng loto? Dapat pa ba silang pagkatiwalaan? Tama lang ba na dapat talagang magpaliwanag at imbestigahan sila? Yan po yung mga tanong. Marami na kayong sagot dyan. Kasi bakit nga nangyari ito? Ang loto 1990s pa nag-umpisa ito eh. Tama, di ba? Mga 1990s pa. Anong pa ni Ramos, nag-umpisa ang loto. Kung di kakamali niyan, yung dating chairman niya na nag-unang nagawag niya, si Chairman Manoling Murato. Di ba? Yata yung una. Basta mga 1990s pa ang loto sa Pilipinas. First time, ang ganitong karami ang tumama. Kumana, araw-araw, merong 800 million, 700 million, 300 million, 400 million. May tumatama, isa, dalawa lang. So, walang controversy. Ito, first time na malaking draw ng PCSO, kung di ako nagkakamali, sa kasalukuyang pamahalaan under ng new management na PCSO. Ito yung pinakamalaki, kung di ako nagkakamali. Wala ko namang malaking amount. Ito lang pinakamalaki. Sa tingin ko, kung mayroon mas mataas, okay lang. Pero yan natatandaan ko eh. Pero sa unang pagbolang ganitong napakalaki for the past 2 months, kasi 3 months na lang ating administration eh. Nabaltaan man yun na mayroon pang mas malaki dito sa 236 million jackpot. Parang wala pa. Ito lang eh. May tumama, pero ganyan karami naman. 433 ang tumama. Okay lang yun siguro, pero ang nakapagtataka doon, bakit? Nakataon lang ba yun? Plus 9, yung mga numero lumabas. Ang linaw-linaw eh. 9, 18, 27, 36, 45, 54, di ba? 9, 9, 9, 9. Ilang na yan? 1, 2, 3, 4, 5. Daming 9. Plus eh. 9 plus 9, 18. 9, 18 plus 9, 27. 27 plus 9, 36. 36 plus 9, 45. 45 plus 9, 54. Iyan ang lumabas.
Bakit puro plus 9? Wala lang pagkakaiba kahit isa. Kaya ang tanong, ito ba ay computerized result? Human error or human, kung ano man tawag doon? Kagagawa ng tao, kagagawa ng machine, ano ating papaniwalaan? Magpaliwanag kayo, PCSO, dahil malaking pera ang itinataya ng mga client po ninyo, mga mananayang sa buong Pilipinas. Milyon-milyon a day ang pumapasok sa inyong pera galing sa pinaghirapan ng simpleng mamamayang Pilipino. Yung iba dyan, pagkain, binawasan, pakataya lang sa loto. Yung iba dyan, pambili ng gamot, binawasan, makataya lang sa loto. Yung iba, kahit maliit ang pera, nag-withdraw pa, pantaya sa loto. Yung iba dyan, nangutang pa siguro ng 5-6 para lang makataya sa loto. In other words, nakuha na ninyo ang kliyente sa loob ng ilang dekada mula ng 1990s until now. Tapos masisira kayo sa ganito. Yun nga po, ang manager po dyan, hindi ko masinabi kasalanan ng manager, kaya nga-imbestigahan eh. Mel Robles po ang manager ngayon. Hindi ko sinabing siya may kasalanan. Siya po, sinasabi ko, siya ang manager, new manager ng PCSO. At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.